Ngayong papalapit na ang Pasko, dapat daw maging mas maingat sa pagbili ng hamon. Mahirap daw kasing kilatisin kung sariwang karne ang ginamit sa paggawa ng mga ham. May report si Tina Panganiban Perez. Nobyembre pa lang, pero namimili na ng Christmas ham para sa Noche Buena si Malu Sison. Itatago raw muna niya ito sa freezer para hindi masira. Maselan sa pagkain si Malu. Sa kilalang establishmento lang daw siya namimili para sigurado ang kalidad. Ito kasi subok na eh. Subok na sila, matagal na ako namimili sa kanila. Sa brand ako naniningin eh. Si Lucy Berha naman, kinikilati sa mismong karne. Buo yung ano niya, yung pinakahilatsa niya buo. Buo. Ano po yung kulay? May kulay po ba yun? Hindi maitim. Ang tindahan kung saan sila namimili, tinitiyak daw na sariwa ang karneng kanilang ginagamit. May tatak naman po siya na tsaka may mga resibo kami, kompleto kami sa papeles. Madali rin naman daw maispata ng mga customer kung botsa ang karne. Iba naman po ang kulay ng double dead eh. At saka maitim na yun. Kaya iba na rin ang amoy. Kahit lalagay mo yun ng nakaprosin, iba rin talaga. Pero ayon sa National Meat Inspection Service, may mga pagkakataong mahirap makita ang botsa sa sariwa. Pagka ito'y nahaluan na po ng mga sahog, na i-marinade na po siya o na-curing ng ilang buwan, minsan medyo mahirap na rin pong mahalata o ma-differentiate from the normal meat yung botsa o yung double dead. Ayon sa NMIS, wala naman daw manufacturer na sadyang gumagamit ng botsa para gawing Christmas hams. Bahagi raw ng normal na operasyon ng isang farm ang namamatayan ng ilang hayop. At imbes na ilibing sa lupa, may ilan daw na kinakatay ang mga ito. Ito ang tinatawag na botsa. Huwag na po nating ilagay sa alanganin yung kalusugan po ng ating mga consumers, ng ating pong mga mamimili. At doon naman po sa mga mamimili, dapat ay maging mapanuri po sila sa kanilang mga binibiling pagkain. Dahil minsan, di ubrang basta lang kilatisin ng karne, mas mabuti raw kung hihingin ng customer ang NMIS accreditation number ng manufacturer. Makikita raw ito sa primary packaging ng karne, halimbawa sa vacuum sealed pack nito. Hingin din ang Certificate of Meat Inspection na ibinibigay sa kada batch ng karneng idine-deliver. Pwede ring tingnan sa website ng NMIS sa mga accredited nitong establishmento. At kung duda sa nabili ninyong karne, pwede kayo mag-post ng reklamo sa naturang website o kaya'y tumawag sa mga hotline ng NMIS. Tina Panganiban Perez, GMA News.